Ipinagawa ng iyong ama. Para sa aking anak. Sa iyong ama, Lorna. Bago namatay si Lorna, sinumpa kong walang ibang magrareyna sa tahanan ito. Maliban sa iyo. At sa akin. Wala. Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, ating kilalanin ang isa sa mga pinakatanyag na kontrabida sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, si Atang Disher. Kilala bilang isa sa mga babaeng madalas gumanap ng mga matapang at mapanindak na karakter, si Atang ay nag-iwan ng isang pamana na hindi malilimutan sa industriya ng pelikula. Alamin natin ang kanyang kwento, dito sa Pinoy Wisdom. Si Enriqueta Atang Disher Grau ay ipinanganak noong November 24, 1906, sa Manila, Pilipinas. Anak siya ng isang German na ama at isang Pilipinang ina, at nagsimula siya bilang isang chorus girl sa mga vaudeville stage shows bago siya napasok sa industriya ng pelikula. Ang kanyang matapang at kakaibang hitsura ang nagdala sa kanya sa mga papel bilang kontrabida, na siyang nagpasikat sa kanya sa loob ng ilang dekada. Nakilala si Atang Disher sa kanyang mga papel na madalas kontrabida, mula sa mga malupit na biyenan, tiya, at maging mga bruha sa mga soap opera at drama. Sa ilalim ng Sampaguita Pictures, kung saan siya ay kontraktwal, napanood siya sa mga pelikulang tulad ng Jezebel, 1953, Bus-a-Bos, 1957, at Karma, 1981, na naging huling pelikulang ginawa niya bago siya nagretiro. Sa kabila ng pagiging kontrabida, si Atang ay isa sa mga artistang minahal at kinaiinisan ng publiko, dahilan upang maging isa siya sa pinakatanyag na artista ng kanyang panahon. Si Atang Disher ay ina ng sikat na komedyanteng si Panchito Alba, na naging tanyag bilang comedic partner ni Dolphy. Sa kabila ng kanyang matinding mga papel sa pelikula, siya ay isang maalaga at mabait na ina sa kanyang anak. Pumanaw si Atang Disher noong November 22, 1991, 2 araw bago ang kanyang ika-85 na kaarawan. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikula ay hindi malilimutan, lalo na ang kanyang mga papel na nagbigay daan sa pag-usbong ng mga pelikulang Pilipino noong panahon ng post-war. Si Atang ay mananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino, isang kontrabida na patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista. Ipinagtapat ho sa akin yun ng bata na nakakaabala daw sa kanyang pag-aaral. Kaya humanap po kami ng lugar upang malayo sa tukso. Eh bakit hindi malamang isinangguni sa akin ang lahat? Ako ba'y wala nang kabuluhan sa akin mga desisyon? Aba hindi ho. Ang totoo ho nun ay pinagbigyan ko lamang si Chona sa kanyang pakiusap. Na huwag na daw ho namin hingin ang inyong pahintulot at na huwag na kayong mag-alala. Napakamahal ninyo sa kanya, kaya hindi niya ibig na madulutan kayo ng anumang bagabag. Ba? Pagmamahal mo bang matatawag yun? Na nakuha niyang maglihim sa... Si Atang Disher ay isang buhay na patunay na ang pagiging kontrabida sa pelikula ay hindi hadlang upang mahalin at pahalagahan ng mga manunood. Ang kanyang mga pagganap ay nanatili sa alaala ng mga Pilipino, at ang kanyang pamana ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa larangan ng pelikulang Pilipino. Huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pang makaalam sa buhay ng isang tunay na alamat, si Atang Disher. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.